Okay, now we have the figure of speech. This is the sixth category that we have from textual observation, is to identify expressions that convey an image using words in a sense other than the normal literal sense. So this category po, isa po ito sa mahalaga rin po na kailangan po nating tingnan. Yung word po ba na figure of speech? Yes, the figure of speech. Alright, so then we need to identify the expressions that convey an image. Baka tinitingnan po natin dito yung mga word statement, yung expression na nagbibigay, nagpapakita ng isang imahe, ng image, ng illustration. That words, in a sense, other than the normal literal sense. Okay, so, kumbaga, yung pangunawa po natin sa figure of speech ay meron po tayong ginagamit dito like yung comparisons, but not exactly. Like for example, space po sa mga examples na meron po tayo sa Psalms 119, chapter 119 verse 105. Sinasabi po dito that your word is a lamp to my feet and a light to my path. Okay. Pero doon po sa binanggit po na ito, kumbaga sinasabi po dito that the word, okay, yung salita ng Diyos, sabi po niya, salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay. Sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. So there is a comparison. Tama po ba? Pero dito, yung word po na, although merong comparison, pero hindi po natin ginamit dito, hindi po niya ginamit ng writer, yung salita na like or yung as. Hindi po kasama dun sa phrase. Kumbaga, direct to the point po yung comparison po dito na ginawa po niya. Based po dun sa ating nabasa, Sabi po niya, ulitin ko po your word is, sabi niya, your word is a lamp to my feet and a light to my path. So, yun po yung difference, Yung comparison sa ginawa po niya, hindi po siya gumamit ng word na like o yung word na as, But then, your word is like a lamp to my feet and a light is like a lamp. It's like a lamp to my feet and a light to my path. So, there is what? Yung comparison po dito is, pagdating po sa grammar, is more direct. Yung expression po na napakinggan po natin, nabasa po natin, kapag in-express po niya yung konsepto, is really direct yung comparison po dito. When it comes sa grammatical way of comparison using what we so called yun nga po, itong figure of speech. Okay, so then, so what else? Ano po yung makikita natin dito, sa Psalms chapter 18 verse 2 to 6. Ito rin po yung isa pa na pwede po nating makita. Meron pong direct comparison po dito. Pero yung comparison po nito, hindi po siya gumamit ng word na like or is. Sabi po niya, the Lord is my rock and my fortress and my deliverer. My God, my rock, in whom I take refuge, my shield, and the horn of my salvation, my stronghold. Ang Panginoon ay ang aking muog, ang aking bato, sabi niya sa direct translation, at ang aking kuta, at ang aking tagapagligtas, ang aking Diyos, aking bato, my rock, kung saan ako ay nanganganlong. Aking kalasag, at ang my horn of my salvation, ang aking muog. So, the Lord, our Lord, ay kumbaga inihahalin tulad po siya sa ilang mga bagay po dito, Pero ang tanong, siya ba ay isang literal na rock? Di ba? Hindi naman po, Is he a literal fortress? Hindi rin naman po. Okay, hindi naman siya literal na kuta. Is he a literal shield? Hindi rin po. Pero doon yung writer, gumawa siya ng mga, gumamit po siya ng ilang mga words or mga images, okay, para i-describe po yung character po ng ating Panginoon, Yun po yun, para i-describe kung sino ang ating Panginoon, kung sino ang ating Diyos.
So, gumamit po siya ng ilang mga words para i-describe po yung ilang pong mga aspeto tungkol sa ating Diyos. Okay. Kumbaga, halimbawa, He is the horn of my salvation. Okay. Then, kumbaga, dito makikita natin is yung mas malalim na paggamit ng salita para ikumpara, isalarawan, para makilala pa natin ang Diyos. Yung kanyang katangian, yung kanyang karakter. So, yun po yun, the way we interpret, hindi po natin sasabihin na ang Diyos ay mismo, siya po ay, He is the rock, He is rock. Hindi po siya po ay inihahalin tulad sa mga ganong bagay para makita natin yung mismo kung sino katangian, karakter ng ating Diyos. He is my rock, my fortress, my deliverer, in whom I take refuge, my shield, my horn of my salvation, my stronghold. He is God, our God. Figure of speech. Alright? So, that's why we need to be aware also about the figure of speech. Okay. So, what else is from 1 Peter, So, doon po sa book of 1 Peter, si Pedro po gumamit po siya ng words doon, the blood of Christ, the precious blood of Christ. And that is what we call yung figure of speech. Yun po yung ginamit niya doon, dito po ay, ang Panginoong Hesus po ay hindi po nagpapakita dito ng, yung tinutukoy po niya doon, he is referring yung precious blood of Christ, is referring what? Yun nga po, yung sacrificial death. Okay? Kung paano niyo po ay pinakita ito is by using those words, and it is the figure of speech. He's not talking about here yung literal fluid na yung kung dumadaloy po sa ating arteries and veins. Hindi po yun. Pero ang nais po niyang iparating sa atin is, there is what? About the precious blood of Christ, referring to the sacrificial death. Okay? Yung sakripisyo ng kanyang kamatayan, kung gaano ito ka-intense, So, by describing that, yun nga po, mas maintindihan natin, maunawaan natin the way yung nangyari sa ating Panginoon, sa ating Diyos, yung regarding His death. Kanyang isinasalarawan, ine-explain, kanyang dinidescribe by using the figure of speech. Na ginamit naman at maaaring makita natin for some part of the scripture. Okay? That's why we need to be aware also of that figure of speech. So makikita po natin yung figure of speech, medyo hindi naman po ganun kadami po sa mga epistles, literature. Pero sa mga poetical literature, sa mga narrative, or even sa mga poetic literature, like for example sa Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Songs, doon po makikita po natin yung ilan sa mga figure of speech na ginamit po ng mga writers. Pero again, may mga pagkakataon po na talagang yung figure of speech ay nag-a-appear po sa passage. Like for example, sa epistle, literature, epistolary, tawag po doon literature, ay sa 1 Corinthians 3:6. Ito po yung verse, I planted Apollos, watered, but God gave the growth. Ako, sabi niya, ang nagtanim, si Pablo po yon, si Paul, si Apollos ang nagdilig, subalit ang Diyos ang nagpapatubo at nagpapalago. Pero hindi po ibig sabihin nun, si Apollos ang nagtanim ng hardin. Si Apollos. Hindi po, sabi po niya, dito, he planted a garden, but God gave the growth to the garden. Okay, but the word garden is definitely the figure of speech. Yung katotohanan that the facts Apollos, while he is ministering, nagmi-minister po siya, siya po ang nag-umpisa ng trabaho ng Diyos. Yun. Okay? About the ministry. Alright? Dito makikita natin na si Apollos ang siyang ginamit ng Diyos, At then at the same time, makikita po natin doon yung pagtawag po ng Diyos that
yung pagtawag ng Diyos, ang Diyos po yung yung nagpapalawak ng pananampalataya po ng isang tao. But then, yung imagery o yung picture o yung description po na ginamit po natin dito is used to describe yung idea of a garden growing. Okay, figure of speech. Pero hindi po ito yung literal na garden. Ano po? Ito po ay ginamit as a figure of speech used to describe yung spiritual concept. Kaya yun nga po, yung awareness po pagdating po sa ganitong mga bagay about the figure of speech is kailangan is alam din po natin in a way na para mas ma-describe po natin, ma-i-explain po natin, ma-interpret po natin. Ano po? So that is figure of speech for the 6th part ng ating textual observation, yung as a 6th category. Okay?